Ayun, magandang araw mga kaibigan. Ito ulit si MCO ng MCO Comments. Ngayon ay araw ng Monday, September 9, September 30, 2024. No, kanina nag-live ako kaya lang nagkaroon ako ng technical issue. Pambihira naman itong aking ginagamit na sound card. Hindi ko talaga makakabisa-pisado. Hanggang ngayon, ilang araw ko na binili. Hindi ko alam kung tatanga-tanga tayo. Anyway, mga kaibigan, simple lang naman ang aking discussion talaga, no. Medyo sana balikan natin, no. Bakit nga ba naparami ang mga Chinese dito sa atin, no? At ano nga ba mga kalokohan mga nangyayari dito? Sabi ni Kong Dan, talamak na daw ang kalakaran sa immigration. Nakakalungkot mga kaibigan. At bigyan natin ng kudos itong ating tawag dito, Quadcom, no. Kahit sinasabi ng iba nagsasayang sila ng tax, at least, no, yung Quadcom, no, nahalungkat nila yung mga bagay-bagay, no, at napapakita sa publiko. Yun naman ang dapat mga kaibigan, kasi kung itong mga to katulad nito, no, hindi natin namalayan na ito palang nangyayari sa immigration, actually kahit yung mga congressman na magkakatabi doon, hindi nila alam pala na itong siniwalat ni Kong Dan na meron palang 240 Chinese na pinawalang visa sa immigration dahil daw lack of parang lumalabas, parang lack of evidence parang ganoon Pero yun nga, wala naman daw AEP. So pakinggan natin yung mga sinabi ni Kong Dan at medyo magbigay na rin tayo ng komento along the way, no. Pakinggan natin yung mga sinabi niya, and accordingly, Mr. Chairman, yung 323 na Chinese nationals na nahuli doon sa Banban sa lugar nila Miss Alice Go, this was heard by the Bureau of Custom. Commissioner Morente, sino po ang nag-hear ng kaso ng 323 foreign nationals who were apprehended from Banban, Tarlac? I think the figure, sir, is 332. The hearing officer for charging them, it's headed by Attorney Arvin Santos, and then the Board of Special Inquiry that heard the case was the retired Attorney Ronaldo Ledesma, Your Honor. Mga kaibigan, pakinggan mo na natin, no. Kanina nagre-research ako kung mayroong lalabas na attorney Rolando Ledesma, no, sa internet. So may mga nakita ako ng mga court proceedings at saka ruling dito sa internet na may pangalang attorney Rolando Ledesma. So I'm not pretty sure kung siya to, pero the same ang government agency, which is yung Bureau of Immigration, and at the same time ang nagsampa sa kanya kasi is yung ombudsman yung nagsampa sa kanya. So itong dito sa decision na to, no, at sa court ruling na to, makikita niyo, no, Attorney Ronaldo Ledesma. So petitioner versus Honorable Court of Appeals. So nagsisik yung petitioner ng parang remedy. Petitioner filed a motion for reconsideration. Then dito sa may decision, wherein the instant petition is denied, yung petition ng petitioner, naging remedy is a suspension for 6 months and 1 day without pay. So ito yung parang naging decision ng court, no. Then nagbago yung decision. Yung nakalagay na resolution na is that Attorney Ledesma will not be, instead of suspension, parang ang nangyari lang is hereby admonish to be more circumspect in the performance of his duties and to avoid acts that would cloud the credibility of integrity of the office. So parang pinuutusan siya ng court na pag-ibayuhin niya ang kanyang due diligence sa pag-perform ng kanyang duty para hindi magkaroon ng cloud yung credibility or integrity, para mawala yung doubt. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, no, parang dito pinagsasabihan na siya ng court 2005, and this hearing, parang ino-open ni Kong Dan is that nangyari to 3 years back. Kung same tao to, so ibig sabihin parang inulit niya lang yung history na parang hindi siya gano'n nagdi-diligence. So pakinggan pa natin yung sinasabi ni Kong Dan dito, no? Attorney Ledesma ang hearing officer ng Bureau of Special Inquiry.
Board of Inquiry. Am I correct? Siyang That's Executive correct, Your Chairman of BSI and si Attorney Ruben Casibang ang Deputy BSI. Tama? Mr. Chair, may I clarify, please? Yes, please. Mr. Chair, please. Good evening. Good morning. The resolution of the case was prepared by Attorney Kalingasan of the BSI. And then it was reviewed by Attorney Casibang. And I approved the recommendation to approve. And then we submitted the approved recommendation for the approval of the Board of Commissioners. Ang tanong ko sa iyo, Attorney Ledesma, all of these 332 foreigners, do they have AEP, Alien Employment Permit? Mr. Chair, please, according to the records, they were charged under Section 37A7 because they were not properly documented and they did not have valid working visas and permits. Yes, correct. But the case against the 249 Chinese nationals were all dismissed. In other words, hindi sila na-deport. That is correct, Mr. At Chair. andito sila sa Pilipinas. Gumagala pa rin sila. Correct? I do not know if they're still here in the Yes. Philippines, Mr. Chair. Andito sila. It's been 3 years. The process of getting a 9G visa is to have the AEP. Correct? The process of issuing No. 9G... Answer me. Ang sinasabi ko, the process of getting a 9G visa is to secure an AEP coming from the Department of Labor and Yes, Employment. Mr. Chair. Correct? Yes, Tama. Mr. Chair. That is Okay. the primary Ang tanong ko sa requirement. iyo, Attorney Ledesma, yung 249 na pinakawalan ninyo, meron ba silang AEP na galing sa DOLE? Did you have a due diligence sa DOLE prior to your issuance of 9G visa to those 249 Chinese nationals? Do you have? We did not check You did the not get a AEP, due Mr. diligence Chair. from DOLE. DOLE. Can you kindly tell? Kasi mga kaibigan, ang AEP kasi or yung visa na to will allow yung mga Chinese national na magtrabaho rito for 3 years. However, yung sinasabi na working permit na isa naman, which is yung ayaw ng mga Chinese, is that mag-work lang sila rito. They are only allowed to work here for a period of 6 months. So as much as possible, mas prepared nila itong visa na to. However, ito si Attorney Ledesma, wala yung pinaka requirements na document to issue a visa, pero parang wala na nga nun, dapat sana deportation yung naging kaso ng mga yon o i-deport na. Dito parang nangyari dahil daw ang issue lang naman daw is yung wala silang enough documents, ginawa parang pinakawalan yung mga Chinese. Parang ganon. So, hindi natin alam kung gumagala-gala dito yun kasi hindi naman sila dineport talaga, di ba? Tell us kung yung sa Banban, Tarlac that was apprehended by NBI and Bureau of Immigration have AEP. How many AEPs did you release for Hongshen? Good evening, Mr. Chair. I'm Pago Magtoto from Dole Region 3. For year 2021, we have issued 19 AEPs or Alien Employment Permits. And for the year 2022, Your Honors, Mr. Chair, we issued 34. Wait, 2021 you issued how many AEPs? 19, Mr. Chair. 19. Oh, Sir, Attorney Ledesma. Mga kaibigan, 2021 ha. AEPs. Hiro mo. Ano yan, tag dito. Panahon pa yan ni Duterte. 'Di ba? Yung ano na yan, yung panahon na yan, 2021, 'di ba? So, ito dapat 'tong mga tao na 'to, mga kaibigan, dapat 'to laggawan tag dito, lifestyle check 'to mga 'to . Kasi tignan mo tapi di ba sila kumikita dito no? Itong palagay ko yung custom tsaka immigration na isa sa mga dapat talaga imbestigahan . Tapos tawag ito, kaya nga 'di ba sinibak na diyan yung pinaka bagong head kasi palagay ko isa 'yan sa mga tawag ito, palagay lang naman natin palagay lang naman natin. Dapat talaga imbestigahan yung mga 'yan . Talaga dapat mapanagot. 'Di ba? Talagang sila yata yun talagang may problema dito sa atin . A requirement prior to the issuance of 9G visa. This 9G visa, mabibigyan mo ng 3 taon dito magtatrabaho yung mga Chinese national na yan. And AEP is one of the requirement of the 9G visa para makapagtrabaho dito yung mga Chinese na yan. Saan ang galing, Attorney Ledesma? Kung 19 lamang ang nakuwang nabigay nilang AEP doon sa Hongshen, yung nahuli doon na 332
pinakawalan nyo yung 249, saan ang galing ang AP nila? Dapat talaga imbestigahan itong mga to. They were charged, Mr. Chair, with working without visas and permits. Oo nga Exactly. Pero bakit mo nga dinismiss Tapos pinakawalan yung 249. Pero mga kaibigan, matalino pa ba tayo rito sa taong to? Sinabi na nga eh. 49 It's a matter of the rules of evidence, Mr. Chair. It's a matter of rule of mga kaibigan, tandaan nyo ang kaso ni Tony Yang is under ng immigration. Parang undesirable alien siya. Diba? Sa tingin nyo mga kaibigan, kung itong lilitis kay Tony Yang, ano malagay nyo magiging sa palagay nyo magiging magiging resulta? That's why they were released. Wala na nga silang AEP. Di ba? Sinasabi na ng DOLE, 19 lang ang AEP. Yung 249 na dinismiss nyo, Lulusot pinakawalan pa nyo. Wala silang AEP. In other words, kung wala silang AEP, hindi nyo sila pwede bigyan ng 9G visa. We do not issue 9Gs, Mr. Chair. Lulusot pa talaga, grabe. So, ano ang issue sa kanila? The 9G visas are issued by the Board of Commissioners through the legal division. Of course. Not the BSI. At dumadaan yan sa Board of Inquiries, of Special Inquiry. Don't fool me. Dumadaan sa Board of Inquiries yan. Dumadaan sa inyo. Yes. An employment permits, Mr. Chair, during my time there at the Bureau of Immigration, we do not process 9Gs. Hindi nyo pinaprocess ang 9Gs because ang nag-a-approve nun, commissioner. The 9G visa applications are processed by the legal division. Legal division. Lumulusot pa tong na to OIC na to, na commissioner. Hindi nga sila nagpa-process, pero isa sila sa tag dito, parang tinatawag to requirements, yung AEP, para ma-process, dumadaan sa kanila. Daling siya sa, bago siya dumating sa, sino pumipirma sa kanila? Mga commissioners, correct? Yes, Mr. Chair. And you are one of the commissioner. Mr. Chair. You were one of the commissioner during that time, correct? Nagulat pa siya mga kaibigan, no? Hindi daw siya yung commissioner. Hindi daw siya, sige pakinggan natin, I was the executive chairman of the board of special inquiry. Of Yabang, course, no? but you are also the commissioner. Tama? Yes or no? Commissioner ka din Assign ka lang sa board of inquiry Tama? Ikaw ay isa sa hindi na siya commissioner makasagot. during that time. And then you were assigned as the head of executive director of the board of special inquiry. Ito kasi pinaglalaban niya mga kaibigan. Oo nga, hindi siya yung commissioner, pero OIC siya. So para sa kanya, hindi siya commissioner, OIC lang siya. Pero totoo, isa siya sa mga nag-a-approve. Di ba? Are you a commissioner during that time? Yes or no? What date, Mr. Chair? I'm asking. You know very well kung kailan ka naging commissioner. Ba't ako tatanungin mo? I was never commissioner, Mr. Chair. Ano ka doon? OIC. Officer in charge. Officer in charge. You were not a former commissioner of the BOI? Never. Ayan o. Are you Rolando de Ledesma? Never a commissioner. Nakakapagtaka mga kaibigan, no? Meron silang deputy commissioner, pero wala silang commissioner. Meron sila OIC. No? Bakit kaya ganun ang arrangement nila, no? So siguro para pag dumating yung mga ganitong case, meron silang isa pang meron silang parang leveling, no? Na tinatawag na parang hindi naman ako OIC, di ba? Ito sila ganun, parang nagle-leveling sila. Parang sa ganun yung maligaw nila yung tracing ng mga documents, di ba? Mr. Chairman, I will show you. Ayan ang pangalan niya. Ronaldo Ledesma, Officer in Charge, Commissioner. Hindi ka ba? I'm not. Wait. I was officer in charge, not commissioner, Okay, Mr. Chairman, you are OIC. Yes, Mr. Chair. Yung function mo is still I commissioner. was OIC. But your function is still Commissioner. OIC ka. In 2010. Alam mo, Attorney Ledesma, please, you were an OIC. I was an OIC, Mr. O Chair. yan. 2010. OIC Commissioner. Ano bang diferensya ng OIC at saka OIC Commissioner? Ang- Mr. Ledesma, you answer the questions properly. Yes, Mr. Chair. And Can you I- wait for the acknowledgement of the chairman before you answer. I'm That's sorry, the Mr. rule. I'm sorry, Mr. Chair. No. Let him reply first. Sige, what is your response? An officer in charge has limited powers, Mr. Chair. He cannot perform acts concerning policies. He operates only on the basis of running the daily affairs of the office. But the commissioner can implement policies, serious policies and guidelines. At ang OIC, Mr. Chair, he often takes directions from the Secretary of Justice, while a commissioner can exercise his discretion.
on Okay. important matters. Sige. What are the instances when there is a need to appoint an OIC? Often when there is a vacancy and the vacancy for a commissioner or a deputy commissioner is vacated, Now, if there is a vacancy and an OIC is appointed and there is a need to change a policy of the immigration, can you not perform the duty of a regular commissioner? we have to seek the permission of the secretary, Mr. Chair. In fact, the orders, instructions have to be countersigned by the secretary. I agree, because everything that the commissioners, how many commissioners there are in the bureau? There is one commissioner and there are two deputy commissioners. Two deputy commissioners. Right now, there are 3 deputy commissioners, Mr. Chair. So in the event that a policy must be changed, who proposes changes in the policy? Is it the DOJ, the SOJ, or it should come from the commissioners or the members of the commission? It can be a proposal submitted by the board. It can be a proposal submitted by the commissioner, Mr. Chair. So in other words, pwedeng manggaling sa inyo. Pwedeng manggaling sa inyo. Sabi Yes, mo, Mr. pwede. Chair. Yun naman pala eh, pambihira naman. Di ba? Yes, Mr. Chair. Pinapaikot-ikot mo pa eh. Tanong kasi sa'yo kanina ni Congressman Dan Fernandez, were you ever appointed as a commissioner? Sabi mo no, OIC lang. Ang You're trying nakalagay- to Yes. you're trying to give us an answer that you probably feel that cannot pinpoint to you directly being or effectively performing the function of a commissioner. Yun din yun eh. Di ba? Yun din yun eh. Di ba? Practically all the functions of a commissioner can be done by an OIC except on matters where policy will be proposed. Correct? Yes, Oo, Mr. hindi Chair. naman policy yung ginawa eh. Ano tag dito? grabe yung mga tao. Grabe pagka sobrang talino mo, no? Grabe mga agency natin, mga officials, no? Kahit saan lulusot talaga eh. 99% ganun din yun. Dahil Yes, pang sinagot, tinatanong ka lang niya kanina kung nag-commissioner ka eh. Kasi nagpapalusot lang eh, Mr. Papalusot Chairman, eh. sila Sobra. Alam mo, ito yung bagong ano eh. Alam mo, nakakalungkot, yung pastillas gang na sinasabi nila. Napalitan niya ng pipino gang. Mga peking Pilipino na pinalulusot nila. Yung mga peking AEP. Na wala naman silang in-issue na AEP eh. Ang Dolly eh. 19 lang eh. Tapos, meron doon, may AEP, nakalusot. Dinismiss nila yung kaso, pinakawalan nila 249 ng mga Chinese na ngayon kasalumuhan natin, yung mga foreigners na yun. As a matter of fact, Mr. Chairman, I will show you something. Dahil ito sa ginagawa nila, yung recognizing yung ating pong mga Chinese, mga national, ayan, marami silang mga taga-ombudsman, sa ombudsman, sa mga Bureau of Yan siguro mga kaibigan, kaya nabanggit ni Dan Fernandez yung ombudsman. Kasi nga dahil dun sa binasa natin kanina, malamang-lamang baka nasa kanya rin tong parang tag dito, court decision na dating involved si Attorney Rolando Mendoza, Ledesma. Diba? Kaya siguro nabanggit niya rin yung ombudsman. Bureau of Immigration na mga empleyado nila na sukang-suka na sa nangyayari sa loob. So ibig sabihin pati empleyado ng Bureau of Immigration medyo nabibwisit na rin sa kanila, 'di ba? Kasi nga naman pambihira lagi na lang may ganito eh, 'di ba? Kumbaga, alam mo yung mga yung mga under kasi ng mga employee, mga rank and file kasi, hindi rin yan magpe-perform ng maayos eh kung yung pinaka-head nila mismo, sila yung nangunguna na mga maging corrupt. Kasi biro mo naman, 'di ba? So ikaw, mababa ka, ikaw yung mga rank and file, gusto mong gumawa ng tama, pagkatapos biglang ito namang higher up mo magsasabi sa na gawin mo tong mali na to kasi tumatanggap tayo ng mga kung ano-ano, 'di ba? So paano mo magagawa yung function mo ng maayos kung ikaw gusto mong idealistic ka, bagong empleyado ka, gusto mong gumawa ng tama, may mga magsasabi sa iyo ng mga ganyan, 'di ba? Na i-introduce na kagad sa iyo yung pagiging corrupt, 'di ba? Kaya diyan sa gobyerno talaga grabe ang mga grabe ang politika at pagiging corrupt ng mga tao. Grabe. Meron tinatawag silang Gucci gang sa loob. Meron silang tinatawag na pastillas gang at ang pinakamalaki ay ang Filipino gang. Pipino gang. Yan. Dahil mga peking Pilipino, i-recognize mo. Late registration, 60 years old. Puta.
60 years old, magla-late registration. Pambihira yung mga tao na to, no? Di ba kayo halatang-halata niyan? Kaya naman. 50 years old, 49 years old. At ang sinasabi, Chinese father or mother or ang mother ay Chinese tapos Pilipina ang mother o kaya father. Kukuha ng birth certificate na late registration during that time of being an 18-year-old, doon ka mamili kung sino ka. Kung Pilipino ka o Chinese. Kaya dumadami ang mga Chinese sa atin because of you. Ayan. Gusto ko lang pong tanungin si Atty. Ledesma. Di ba? Naging OIC ka dahil walang commissioner? Yes, Mr. Chair. O ibig sabihin, ikaw Ikaw ang ang commissioner. Walang commissioner, ikaw ang OIC. Ibig sabihin, ikaw ang commissioner. Mr. Chair, I would like to declare that I'm going to file a resolution investigating the Bureau of Customs. Ayun. So, di ba? So, ngayon, mangyayari mga kaibigan, yan ang mga susunod nating aabangan. Di ba? Galing talaga ni Abante, kalaktakan natin si Kong Abante, no? Yan ang susunod nating aabangan na yung Bureau of Immigration na yan, iimbestigahan. Lalo na matanggal yung mga korap dyan, yung mga nagpapalusot, no? Hindi lang nagpapalusot ng mga pepino, mga peking Pilipino, nagpapalusot din. Sobra din magpalusot at saka yung may mga OIC pa, 'di ba? So talaga yung panahon talaga nung mga dating talaga, administration talaga sobrang sobrang corrupt talaga mga kaibigan, sobra. Grabe. Kaya dapat talaga So ayun lang mga kaibigan ang ating napag-usapan sa araw na to at sana next time makasama ko uli kayo sa mga susunod na araw ng ating pagtatanghal dito sa MCO Comments. Sana magkita-kita ulit tayo at sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, naway mag-subscribe kayo mga kaibigan at ipakishare ang ating mga video pa-like. So hanggang sa muli mga kaibigan sa ating video, sana magkita-kita ulit tayo. Mabuhay ang bansang Pilipinas.